Umaga na nang magising siya habang nakaubob ang kanyang ulo sa manibela ng kanyang kotse. Nakatulog na pala siya sa kanyang kotse kakahintay na lumabas si Angeline kagabi kaso inabot na siya ng alas 12 ng hating gabi pero walang Angeline na lumabas. Hanggang sa nakatulog na siya nang hindi niya namamalayan. Mariin siyang napamura nang maramdaman ang pangangalay ng kanyang likuran. It was a worst morning for him dahil unang beses niyang makatulog sa kanyang kotse. Sa loob-loob niya, pagtatawanan talaga siya ng matindi ng kanyang mga kaibigan kapag nakita ang sitwasyon niya. Damn! Kung nalaman ko lang agad na ganito pala kahirap manligaw edi sana noon palang ginawa ko na. Sana noon palang minahal ko na siya. Tila nagsisisi niyang paninirman sa kanyang sarili habang inuunat ang kanyang katawan. It's only 6 AM nang mapansin niya ang oras. Dama ko ang mga mata niya sa loob ng bakuran ng bahay ni Angeline. Nakasarado pa ang pintuan pero may nakikita siyang isang babae na nagdidilig na ng mga halaman sa garden. Gusto niya man bumaba para magtanong sa babae kaso wala siyang lakas ng loob dahil sa itsura niya na parang pinabayaan. Magulo ang kanyang buhok tapos gusot-gusot pa ang suot na damit. Mabuti na lang at areglado siya lagi. Nagmadali siyang mag-toothbrush kahit sobrang konti na lang ang tubig na nasa mineral bottle. Sikatipiran siya ngayon dahil pagkatapos niyang mag-toothbrush ay inihilamos niya pa ang tirangga patak na lang na tubig. Ayos, nakangisi niyang sambit matapos maisuot ang bagong damit. Isinuot niya ang isa niyang extra na damit. Mabuti na lang at palagi siyang may extra na dala just in case madumihan ang suot niya or may lakad siya at kailangan niya ng pamalit. Mas pabor sana kanya kung polo ang baon niyang damit para naman komportable siya tignan mamaya kapag nasa BNY na siya. Linggid sa kaalaman ng mga empleyado ng BNY na ngayong araw ay siya ang pansamantalang uupo at magmamanage ng negosyo dahil ang kapatid niyang si Rain ay kasalukuyang lumipad papuntang ibang bansa para samahan ang mama. Hindi niya alam kung alam iyon ni Angeline pero para sa kanya mas maiging hindi dahil gusto niya talaga na gulatin ito. This time wala na itong kawala. Pasipol-sipol siya nakaharap sa rearview mirror pero kaagad din siyang napatigil nang makita ang balto ni Angeline na babagang labas ng gate. Nakapang-office uniform na ito. Napaka-decent nito tignan bagay na ikinaestatwa niya dahil hindi niya maiitanggi na napakaganda nito. All this time ngayon niya lang talaga na-appreciate ang ganda nito. Noon medyo naliliwagan pa siyang tumitig kay Angeline because of their age gap. Parang kapatid niya lang ito noon pero ngayon, it's not like what he thinks before. Aminado siya na sobra ang pinagbago ng hubog ng katawan nito. Ang kurba, ang kutis, higit sa lahat ang itsura. Mas lalong gumanda in short. Hop in, anang imot niya nang itigil niya sa harapan nito ang kanyang kotse. Namilog agad ang mga mata ni Angeline nang makita siya. Hindi ito makapaniwala at may pagtingin pa sa suot nitong relo bago ibinalik sa kanya ang atensyon. Pagkatapos tumingin sa kanya parang nababalais naman itong lumingon sa loob ng bahay nito na para bang may kinatatakutan na mahuli silang magkasama. Ba't ang tibay mo? Diretsyong tanong nito sa kanya na ikinaangat lamang ng kanyang magkabilang balikat. May nararamdaman siya na may alam ito tungkol sa pagtulog niya sa kanyang kotse sa labas ng bahay nito pero hindi niya muna iyon isisingit. He needs to chase her as long as he can. He needed to reassure her of his good intentions until they could both feel comfortable and open with each other. Wala malakas na tama ko sa'yo, nakangisi niyang saad na may kasama pang pagtaas ng mga kilay. Kaagad namang napangiwi si Angeline bago siya nilampasan nang makitang binubuksan na niya ang passenger seat. Masyado na itong namimahasa kaya hindi niya pinalampas ang ginawa nito. Mabilis niyang hinagip ang kamay nito sa kawalang sabi na hinila papunta sa gawin niya. Napaawang na lang ang bibig ni Angeline nang magdikit ang mga katawan nila. Lihim siyang natuwa dahil agang-aga bumawi ng pagkakataon. Magko-commute na lang ako kaysa sumakay sa'yo. Hindi, sa kotse mo pala. Nauutol na katwiran nito. Hindi naman halatadong apektado ito sa kanya at dahil dun dagdag puntos na naman iyon sa isip niya. Kalaunan hindi rin nakatakas si Angeline. Busangot ang mukha nito nang makarating sila sa BNY. Hindi mo na kailangan pang sumama sa loob, walang pag-aatubili na saad nito nang makita siyang papasok na rin ng building. Sa halip na sagarin ang yamot ni Angeline, hinayaan niya itong kumuda ng kumuda. She's cute when sulking. Good morning po, sir, bati sa kanya ng isang empleyado na naka-assign sa information.
Tinanguan niya lang ito bago nagdiretso papuntang elevator. Naririnig niya ang bawat bulong ni Angeline marahil nagtataka na rin ito rason kung bakit nagdiriwang ang kalooban niya. Gustong-gusto niya makita kung gaano ito naiinis sa kanya na para naman sa kanya ay kinababaliwan niya ang ganong klase ng reaksyon nito. Ilang sandali nang magbukas ang elevator. Pang-exclusive lang ang elevator na yun at alam niyang isa na dun si Angeline. She's not just any employee, she's also super close to the president of BNY. Umangat ang isa niyang kilay nang makita niyang walang balak na pumasok si Angeline. Halatado sa kilos nito na hindi talaga mapipilit at nakikipagtigasan na. Wala siyang ibang naiisip na paraan para mapapasok ito. Ayaw naman niyang hawakan ito at agad na ipasok sa loob dahil nirerespeto pa rin naman niya ang privacy ni Angeline. Ayaw niyang mapag-usapan ito sa loob ng building dahil kung sakali na may marinig siya baka may sante niya lang ang may-ari ng matabil na dila na iyon. Pumasok ka na bago ko pa ipangalandakan dito na asawa mo ako. Pananakot niya, malakas naman ang loob niya na sabihin iyon dahil nakikita niya naman na wala pa masyadong empleyado. Stalka iyon lang din pati ang naiisip niyang paraan masolo si Angeline. Automatiko namang nabahala si Angeline at lumingon pa sa paligid para kumpirmahin na walang nakarinig sa sinabi niya. Naningkit ang mga mata nito habang pumapasok sa loob ng elevator nang wala na itong choice kundi ang sundin siya. Labag na labag sa loob nito ang sumakay sa elevator na tanging siya lang ang kasama pero dahil loko siya at nagsisimula pa lang siya kaya pinanindigan niya na lang ang pagiging pilyuhin at kung sa paraan na yun doon mabilis bumigay si Angeline. Napatingin ako sa malayuan matapos kong talikuran ang balto ni Marcus na nasa baba lamang ng kinatatayuan ko. Nasa rooftop ako ng 15th floor habang siya naman ay nasa smoking area ng 14th floor. Kitang-kita ko siya kung paano niya hithighten at ibubuga din ang sigarilyo. Ngayon ko lang din siya nakitang naninigarilyo. Sa totoo lang habang tinatitigan ko siya kanina, ang daming tanong agad ang pumasok sa aking isipan. Wala akong sapat na ideya kung bakit siya nandito sa BNY. Hindi ko alam kung ano ang totoo niyang pakay sa biglaang pagsulpat niya dito. At kung ano man ang pinapakita niya ngayon sa akin, hindi ko alam kung paniniwalaan ko siya o bibigay ba ako sa patibong niya. Mahirap. Alam ko sa sarili ko na nahihirapan ako na pakisamahan siya pagkatapos ng ginawa niya sa akin. Aminado ako na nagtanim ako ng sama ng loob sa kanya dahil sa pag-PayPal AS niya noon sa akin. Tanggap ko naman kung ituring niya ako na parang wala lang noon basta huwag niya lang ako paalisan sa pewder niya. Matapang akong tao pero ang makipagsapalaran sa isang magulong lugar na hindi ko naman kinalakihan ay masasabi kong nakakatakot. Pinanghihinaan ako ng loob noon to the point na parang gusto ko ulit bumalik sa bahay niya kaso pinagtabuyan na niya ako. Ngayon, kung ano man ang gusto niyang mangyari sa amin base sa mga kilos at sinasabi niya, masasabi kong nagsasayang lang siya ng oras. Matinding sakit ang pinunla niya sa pagkatao ko na kahit humingi siya ng tawad ay hindi ko magagawang tanggapin agad ng ganun kabilis. Para sa akin mas madaling patawarin ang taong nagkamali lang at hindi intensyon na magkamali dahil kahit isang sorry lang ay sapat na sa akin. Pero kung yung taong may dahilan kung bakit hanggang ngayon ay nakatanim pa rin sa pagkatao ko ang sakit na ipinaranas niya, malabo pa sa tubig ng kanal na mapatawad ko. Hindi madali ang magpatawad lalo na kapag nakatatak na sa sistema ko ang lahat ng sakit na idinulot niya. Zai, kanina ka pa talaga hinahanap ni, hindi natuloy ang sasabihin sa akin ni Colette nang mapatingin siya sa likuran ko. Kitang-kita ko ang takot at pagkagulat sa itsura ni Colette. Bigla akong nakuryuso kung sino ang taong nasa likuran ko pero dahil naamoy ko agad ang panlalaking pamanggo nito kaya kahit hindi ako lumingon ay alam na alam ko nang si Marcus iyon. Patay mali siya akong ngumiti kay Colette nang isenyas ng kanyang mga mata si Marcus. Huminga muna ako ng malalim bago ko siya hinarap. Bumungad sa akin ang nakakunot niyang noo habang magkasalubong ang mga kilay. Parang iritado ito sa akin. Office hour na ulit at nasa tapat na ako ng table ni Colette dahil may kukunin sana ako sa kanya at sa puntong ito maraming nakakakita sa amin. Ayaw kong ipahalata sa mga katrabaho ko na kilala ko si Marcus kaya iniba ko agad ang aura ng mukha ko. I acted like a nervous employee while fronting him. May kailangan po ba kayo, sir? Tanong ko sa kanya, umangat bigla ang isa niyang kilay. Dahil doon naramdaman ko ang pagsundot ni Colette sa aking likuran. Parang sinasaway niya ako sa aking gagawin pero hindi ko siya nilingon.
Come to my office now. Iritadong utos sa akin ni Marcus. Nasundan ko ang paglakad niya papunta sa kanyang pansamantalang opisina. Minsan lang ako dumayo dito sa department ni Colette pero ito agad ang bumungad sa akin. Sunod na agad, Zai. Natataranta na taboy sa akin ni Colette. Tinulak niya pa ako dahilan para maumpisahan kong sumunod kay Marcus. Nag-iba agad ang aura ko nang makapasok na ako sa opisina niya pero yung itsura niya, walang pinagbago. May ipag-uutos ka ba? Matapang kong tanong sa kanya nang maisara ko ang pintuan. Wala akong oras na makisabay sa init ng ulo niya dahil una sa lahat hindi niya naman ako assistant. He crosses his arms then locks his fire gaze on me. Saan ka galing? Kanina pa kita hindi nakikita sa labas. Ang isang kilay ko naman ngayon ang napaangat. Hindi ko alam kung bakit niya ako hinahanap. Break time kanina diba? Stalker bakit mo ba ako hinahanap? Si Ray ang boss ko dito at hindi ikaw, pilosopo kong tugon sa kanya. Bahagyang nag-iba ang aura niya. Hindi na nag-aapoy sa galit ang mga mata niya. Inayos niya rin ang pagkakaupo niya. Ngayon ang mga hita niya naman ang pinag-cruise niya. I thought you were leaving me, saad niya. Ambisyoso, liwan talaga dahil hindi naman ikaw ang boss ko. Hindi ko alam kung ano ang ibig niyang sabihin kaya hindi ko siya sinagot at tinalikuran ko siya agad. Alam kong wala naman siyang ipag-uutos sa akin at parang personal na dahilan lang din ang ikinagagalit niya sa akin at wala akong panahon para sa bagay na yon. Narinig kong tinawag niya ako pero hindi ko siya nilingon at nagdiretso na akong lumabas ng opisina niya. Si Colette ay nakaabang ang tingin sa akin nang sulyapan ko siya sa pwesto niya. Nginitian ko lang siya at lumabas na agad sa department nila. Hindi ko na rin nagawang kunin ang kukunin ko sana dahil balot na balot ng yamot ang sistema ko. Pagkarating ko sa 15th floor ay dumiretso agad ako sa aking naudlot na gawain. Inilaan ko ang buong oras sa pag-aayos ng mga files na inutos sa akin ni Rain. Namimiss ko na siya kaya hanggang silay na lamang ako sa direksyon ng kanyang opisina na ngayon ay tahimik. Mapait akong ngumiti bago hinagip ang cellphone ko. Hinanap ko ang conversation namin sa katumipa. Rain, kamusta si Tita Erin? Miss ka na ni JJ. Pagkatapos kong may send ang message ko, sa bag ko na ipinasok ang cellphone. Alas 4 na ng hapon kaya niligpit ko na rin agad ang mga gamit ko. Mabuti na lang din at natapos ko rin agad ang ginagawa ko at least bukas panibagong gawain na naman ang sisimulan ko. Atelin ako na lang po ang magluluto pagdating ko ha. Pauwi na ako ngayon. Ay, sige. Tamang-tama at nagbabalak pa lang ako na magluto sana ano bang lulutuin mo para mailabas ko na sa ref at maibabad ko sa tubig. Parang hinahanap ko kasi ang lasa ng laing kaya naisipan kong magluto. Natakam ako habang lula ng elevator. Napalunok pa ako bago sinagot si Ate Lynn. May tira pa naman po na panglaing dyan sa ref. Pakilabas na lang po stock yung karne na baboy po ang ibabad nyo. Salamat. Pagkatapos kong makausap si Ate Lynn ay pinatay ko na rin agad ang tawag. Tamang-tama rin dahil hindi ko nakasabay si Marcus sa elevator. Dali-dali akong lumabas ng lampag sa lobby ang elevator at binilisan ang lakad palabas ng building. Sa mga nakahilerang taxi agad ang sentro ng mga mata ko kaso napaigtad ako nang may nagsalita sa likuran ko. Kanina pa ako naghihintay sa'yo dito. You have no right to hail a taxi because while Rain is not coming, I will drop you off and pick you up, mariing saad nito sa likuran ko. Nangunot agad ang noo ko at automatikong naibaba ko ang kamay kong pumapara sa taxi saka siya binalingan ng nakakamatay na tingin. Ininguso niya ang nakaparada niyang kotse hindi kalayuan sa kinatatayuan namin. Speechless ako sa totoo lang. Kung susuwayin ko siya malabong makatakas ako dahil alam kong hindi siya papayag at baka kung ano pa ang gagawin niya na posibleng makaagaw ng pansin sa mga chismosa dito sa BNY. Closing time pa naman ngayon kaya maraming makakasaksi kung sakali. Sa huli kusa din akong sumakay sa kotse niya. Nasa kalagitnaan na kami ng biyahe nang siya mismo ang bumasag ng katahimikan. Nakatalikod ako sa kanya habang nasa labas nakatutok ang paningin ko. I'm sorry. Anang saad niya bago mabigat na huminga. Bigla akong nanlamig at naramdaman ko ang munting pagsundot ng kung ano sa aking dibdib. Inikong ko ang mga kamay ko habang hindi pinapahalata ang reaksyon ko. Hindi ako sumagot pero alam ko kung para saan ang pasensya na yon. Narinig ko ulit ang pagbuntong hininga niya.
Alam kong hindi yun sapat pero hayaan mo sana akong bumawi. I will do everything, mapatawad mo lang ako. I will make sure of that hanggang sa mahalin mo ulit ako Ange, vulgar niyang sabi bago ihinto ang sasakyan sa tapat ng bahay. Triple ang kabog ng aking dibdib dahil sa mga sinabi niya. Nanatili akong tahimik sa sandaling iyon at pinakikiramdaman kong may ay dudugtong pa siya. Gustong-gusto ko siyang sagutin pero tutol ang dila ko. Marahil ayaw kong humantong na susumbatan ko siya dahil sa mga nagawa niya sa akin noon bagkus tumikim ako sa kainayos ang aking pagkakaupo. I act as if I don't hear what he said. Mabilis kong tinanggal ang seatbelt at saka binuksan ang pintuan at walang sabi na bumaba. Hindi ko siya nilingon hanggang sa makapasok ako ng gate. Pero habang naglalakad ako hindi ko mapigilan na pamatak ang luhang kanina pa pala namumuo sa mga mata ko. Pansamantala akong tumigil para panasan ang lamandes na luha sa aking pisngi. Hindi ka nagkamali lang para patawarin kita ng ganun kadali. Ginusto mo akong saktan at hindi yun pagkakamali. Intensyon mo yun kaya hindi sorry ang kailangan ko. Pagkatapos kong makapagluto at kumain inutusan ko si Ate Lynn na silipin kung may kotseng nakaparada sa labas. At kung mayroon man sinabi ko sa kanya nang dalhan niya ng pagkain si Marcus. May ibang pang-ulam ako na niluto kanina bukod sa laing kaya sapat na yun siguro para kainin ni Marcus. Kung ayaw niya naman ng luto ko edi magdusa siyang magutom. Kung bakit ba kasi mas pinipili niyang matulog sa kotse niya kaysa ang umuwi sa kung saang lupalop man siya nanggaling. Kagabi halos napuyat ako nakamasid sa bintana kung naroon pa ba ang kotse niya sa labas ng bahay. Minuminuto ko siya sinisilip ng palihim at may oras pa na gusto ko na sana siyang labasin at papasukin sa loob ng bahay para makatulog ng maayos. Mabuti na lang din at hindi ko ginawa iyon. Mabuti na lang din at sinusunod ko pa rin naman ang mga ipinangako ko sa aking sarili. May kumatok sa kwarto ko kaya napatayo ako para pagbuksan. Alam kong si Ate Lynn yun dahil siya lang naman ang kasama ko dito sa bahay bukod kay JJ. Bago pa man magising ang anak ko ay binilisan ko na ang paglalakad patungo sa pintuan. Iha, may kotse nga doon sa labas. Nakita kong may isang lalaki na naninigarilyo habang nakasandal sa kotse nito siguro. Namukan ko siya yung kuya ni Sir Rain, imporma sa akin ni Ate Lynn. Dagli ko siyang iniwan at tinunton ang bintana na bahagyang nakaawang. Sumilip ako at nakita ko nga at naruroon si Marcus. Kitang-kita ko ang usok na galing sa bibig niya. Ibinuga niya iyon paitaas habang nakatingala ang kanyang ulo. Binigay niyo po ang pagkain sa kanya. Tanong ko ay Ate Lynn nang makabalik ako sa harapan niya. Tumanggaw siya pero nagbabalak na magsalita kaya hindi muna ako nagsalita. Naghahanap ng ibang pang-ulam. Pihikan yata yun, iha, sabay iling ni Ate Lynn na parang may disgusto. Wala nang ibang pang-ulam sa kusina kundi ang laing. Malamang hindi naman yun kumakain dahil noon ay tinapon niya lang sa basurahan ang niluto ko. Pero dahil naghahanap siya ng ibang pang-ulam, edi bahala siya. Dalhan niyo ho siya ng laing, Ate Lynn, tipid kong utos sa kanya. Tumanggaw naman siya saka nagpaalam sa akin. Sinarado ko na ulit ang pintuan nang makaalis si Ate Lynn pero bago ako tumungo sa kama para tabihan si JJ, sumilip ulit ako sa bintana nakita kong kara-rating lang ulit doon ni Ate Lynn. Inabot niya kay Marcus ang dala na mangkok na may laman na laing. Tinanggap iyon ni Marcus saka dinala sa kanyang ilong. Ang pag-asa ko ay ibabalik niya kay Ate Lynn ang mangkok matapos amuyin kaso mali ako dahil agad niyang nilantakan laing kahit nakakamay lang siyang dumampot ng gulay. Kumabog ng mabilis ang dibdib ko dahil unang beses ko siyang nakita na kumain ng luto kong laing. Hindi kalayuan sa bintana ko ang direksyon ng tinitigilan ng kotse ni Marcus at maliwanag sa parteng iyon. Ilang poste ang maliwanag ang ilaw bukod pa sa outdoor wall lights na nasa gate namin. Kaagad kong hinawi ang kurtina para tuluyang matakpan ang bintana. Ramdam na ramdam ko pa rin ang mabilis na kabog ng dibdib ko habang papunta sa aking kama. Mas naririnig ko ang lakas ng kabog nito kaysa sa ugong ng aircon na nakabukas. Dahil dun inampat ko yun sa paraan ng pagpatong ng palad ko sa dibdib ko. Hindi pa rin humihinanan kaya huminga ako malalim sa kabinaliwala na lang ang nararamdaman na iyon. Napakasimpleng bagay pero bakit masyado naman akong nagpapaapekto? Inis kong ibinaba ang kamay ko sa kabinalingan si JJ na ngayon ay nakadilat na ang mga mata. Nagising ko yata siya dahil sa mga galaw ko.
Ngumiti ako sa kanya nang magtama ang mga namin. Ang papa mo nagtitiis na magutom at mangalay doon sa kotse niya. Nasisiraan na talaga yun ng ulo, anang himaktul ko kay JJ na parang naiintindihan niya ako. Ngumisi siya nang magtagumpay akong kargahin siya. I can totally see his red gums while smiling to the fullest. Bakit nga naman sobrang bagay sa mga sanggol kahit walang ngipin? Sinulyapan ko ang orasan at nakita kong 9:00 na ng gabi. Kapag ganitong oras ay nagugutom si JJ kaya pala nagising na rin siya. Ibinaba ko ang strap ng suot kong house dress saka inilabas ng bahagya ang dibdib ko. Tinangay agad ng anak ko ang utong ko kaya nahigit ko ang aking hininga. Kalaunan ay dirdiretso na ang pagdidi niya sa akin. Hindi ako sagana sa gatas kaya hindi ako nakakaipon ng maraming gatas kapag nasa trabaho ako. Marahil kaya naisipan ko din na ay milk powder siya tuwing nauubusan na ng stock na breast milk na galing sa akin. Pero kapag sa gabi naman ay walang sawa siya sa aking gatas. Tuwing nauubusan lang talaga ng gatas galing sa akin saka siya nakakadidi ng powdered milk. Ilang sandali pa at hindi na masyadong sumisipsip si JJ dahil nakatulog na ulit ito. Nakaunan pa rin siya sa braso ko habang nakatagigilid ako paarap sa kanya. Marahan kong pinalanda sa ilong niya ang isang daliri ko. His pointed nose inherited to his father. Hindi maiipagkakaila na pati ang mga mata nito ay namana niya kay Marcus na tatandaan ko noon. Mangha-mangha ako sa mga mata niyang singkit kaya siguro nakuha ni JJ. I have thoughts na alam ni Marcus ang tungkol sa anak namin. Malawak ang koneksyon niya at lahat kaya niyang gawin at malaman. Pero bakit sa loob ng isang taon ngayon lang siya nagpikita? Hinanap niya ba ako? Pero bakit kung galit na galit pala siya sa akin? Napailing ako ng mapagtantong lumalayo na naman ang pag-iisip ko. Nang tuluyan ko nang matanggal sa bibig ni Jay ang N***** S ko, saka ko siya inayo sa kanyang pagkakahiga. Hindi siya gumalaw ng tagumpay ko siyang maibalik sa hinihigan niya. Muli ko siyang pinagmasdan. Kung ikaw ang pakay niya para kuhanin sa akin, hindi ako papayag, anak. Hinding-hindi. Ayaw kong mawala ka sa piling ko dahil ikaw lamang ang meron ako. Ikaw lang, mariin kong Yuzel bago siya hinalikan ng halik sa kanyang noo. Pagkatapos ng sinabi ko kay Jay, marahan akong bumaba ng kama para lumabas ng aking kwarto. Sinigurado ko muna na hindi siya nagising habang papalabas ako. Kukunin ko ang gamit sa pag-iipon ulit ng gatas ko dahil isang didi ko lang ang naiddahan ni Jay. Bahagyang sumasakit na rin ang kabila kaya kailangan ko ng bawasan ito para stock na rin pang bukas. Nasa kalagitnaan na ako ng hagdanan nang makita kong kakapasok pa lang ni Atelyn sa kusina. Dala niya ang isang tray na may mga laman na plato, kutsara, baso at mangkok. Binilisan ko ang pagbaba para mangyusisa. Ewan, bakit parang atat ako na makita kong may mga natira ba sa pang-ulam o kung nagalaw ba ang kanin. Nalingon agad ako ni Atelyn nang makapasok ako ng kusina. Naubos niya ang laing, iha pero ang nilagang baboy ay hindi niya man lang ginalaw. Imporma niya ulit sa akin bago ipinagpatuloy ang paghuhugas hindi ako nakasagot. I was stunned and speechless. Himala at kinain niya ang luto kong laing. Pagkatapos niyo po dyan, magpahinga na po kayo, ate, bilin ko sa kanya bago lumabas ng kusina. Pero nakadalawang hakbang pa lang ako nang magsalita siya. Iha, pinapasabi niya pala na kung pwede lumabas ka daw saglit. May gusto lang daw siyang sabihin sa'yo, natigilan ako at natameme. Nilingon ko si Atelyn na walang reaksyon sa mukha. Matulog na po kayo, tanging nasabi ko saka tuluyang lumabas ng kusina. Mahigpit kong hawak ang mga bote ng pinaglalagyan ko ng gatas ko. Binaliwala ko ang pintuan ng lampasan ko ito pero nang nasa padalawang baitang na ako, ninas ako bigla. Parang nilalakumos ang dibdib ko sa hindi mauamang dahilan. Mariin akong tumigil sa kanilingon ang nakasaradong pintuan. Nakatigil din si Atelyn at pilit na sinusundan ako ng paningin. Napunta sa kanya ang paninitig ko at gulat ako nang ngumiti siya saka itinuro ng kanyang mga mata ang direskaye ng pintuan. Mabigat akong bumantong hininga saka napilitang pumihit at saka bumaba ulit. Akin na ang mga boteng iyan at ako na lang ang magdadala sa kwarto mo. Nakukutob kong seryoso siya sa pakiusap sa akin kaya pagbigyan mo na. Tawagan mo ako kapag may ginawa siya sa'yo na hindi maganda bilin sa akin ni Atelyn bago inabot ang mga bote na hawak ko.
Pansamantala akong hindi nakakibo hanggang sa nolinglingan ko ang mga yabag ni Ate Lynn na paakyat na ng itaas. Malamig sa labas kaya niyakap ko ang sarili ko habang naglalakad palabas ng gate. Naaaninaw kong nasa labas pa rin si Marcus dahil sa usok na kumakalat sa ere. Naninigarilyo na naman siya at parang hindi ko nagugustuhan ang gawain niyang iyon. Nakita niya akong tuluyan nang makalabas ng gate. Nagulat pa ako dahil akmang hihithit na naman sana siya ng sigarilyo kaso ibinaba niya ang kanyarig kamay na may tanggal na yosi sa kabinitawan dahilan para lamandeng sa semento. Inapakan niya iyon para patayin ang Cindy. Anong sasabihin mo? Anang bungad ko nang makarating sa harapan niya. Amoy na amoy ko ang usok ng sigarilyo. Umayos siya ng kanyang pagkakatayo saka sinukli ang kanyang malagang buhok gamit ang kanyang daliri. I can see how hot he is kahit pa sabihing napadugyot niya ngayon dahil sa suot niya. Pero kahit na ganun bakit bagay na bagay pa rin sa kanya ang ganang klaseng aura. Hindi rin nakaligtas sa paninitig ko ang malamlam niyang mga mata at tila puyat na ito. Mabigat siyang huminga saka humugot ng hangin. I missed you, baby, yuzel niya bago ako hinapit ng walang permiso. Kumalabog agad ang dibdib ko. Nagwawala ang mga munting kabayo na nanahimik doon. Iyon lang ba ang sasabihin niya? Dala ng gulat nagmistulang patpat ako habang pinakikiramdaman ang mainit niyang mga balat na nakadampi sa balikat kong nakalantad. Naramdaman ko ang pagbaba ng isa kong strap pero nagulat din ako nang maramdaman ang pag-agap niyang itaas iyon. Humigpit lalo ang pagkakayap niya pero sa puntong iyon, nagprotesta na ako. Pinipilit kong dumistansya sa kanya kaso walang panama ang lakas ko kaysa sa lakas niya. Hayaan mo akong yakapin ka. I miss you so bad, Angeline. Tuldok-tuldok. I miss all of you, nahihirapan niyang saad habang niyayakap pa rin ako ng sobrang higpit. Hindi ko na makuhang igalaw ang katawan ko dahil nakukulong ako sa malapad niyang dibdib. Mas lalong nagwala ang mga kabayo sa dibdib ko nang ilubog niya sa leeg ko ang mukha niya. Napasinghap ako pero nagawa kong pumalag. Nainis siya dahil sa ginawa ko pero nanatili siya sa posisyon namin pero this time iniahon niya ang kanyang mukha at lumuwag basta ang pagkakayakap niya sa akin. Nabitin ako bigla dahil nilamog ulit ako pero hindi nagtagal ay sinapo niya ang magkabila kong mukha. Namumula ang mga mata niya pati na rin ang kanyang mga labi at mga pisngi. Kung hindi ako nagkakamali galing sa panunubog ang mga mata niya pero kaagad ding inampat. Napatulala ako sa itsura niya. He bit his lower lip to suppress his growling feelings. I want to marry you as soon as possible, Angeline. Marry me for the second time around, baby, bakas ang pagmamakaawa sa boses niya na ikinaumid ko na ng tuluyan. He torturing my body because of his presence and his words. Hindi ko magawang kumibo dala ng pagkabigla. I could see through his eyes that a small tear had welled up, but he quickly suppressed it. Parang may dumukat sa puso ko rason para manglambot ako at makaramdam ng sakit sa kalooban ko. Ngayon ko lang siya nakita na seryoso dahil sa mga sinasabi niya at hindi ko maitanggi na naging apektado ako sa sakit na iyon. Humigpit muli ang pagkakasapaw niya sa mukha ko. Damn! Mariing yuzel niya ng tuluyan ng lamandes ang luha niyang pinipigilan kanina. Kasabay ng paglandas ng luha niya ay sinakop niya rin kaagad ang mga labi ko dahilan para mamilog ang mga mata ko at maghumirentado ng sobra ang dibdib ko.